Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Martes ng ika-10 linggo sa karaniwang panahon. At kung kahapon, itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad ang aral tungkol sa pagiging mapalad. Bilang mga alagad, sila ay mas malaki ang hinihiling o hinihingi sa kanila, at ang pagiging alagad ay hindi isang buhay na marangya, kundi ito ay isang pagiging aba, pagiging mapalad na sa kabila ng kawalan ng mga bagay sa mundo, sila ay mapalad dahil nasa kanila ang Diyos. Ngayon naman ang aral tungkol sa pagiging asin at ilaw ng sanlibutan. Sabi niya, kayo ay mga asin. Kayo ay mga ilaw. Ito yung purpose. Ito yung kanilang pagiging alagad. Ang magdulot ng lasa, ang magdulot ng saya sa sanlibutan, sa pagpapahayag ng mabuting balita o salita ng Diyos. Sila ay nagiging asin at ilaw. Malinaw po ba? Sabihin niyo nga po, asin, ilaw. So bahagi yan ng pang-araw-araw natin na ginagamit, lalo na kayo na mga nagluluto, mga naghahain. Mahalaga ang tamang timpla. Bagamat sila ay mga asin, mga ilaw, pero dapat alam ng mga alagad ang pagiging balanse ng pagiging asin at ilaw. At ito rin magandang paalala sa atin ngayong araw na ito, na balansehin lang natin. Hindi tayo pwedeng magkulang, hindi rin tayo pwedeng sumobra. Tayo ay asin na dapat nagbibigay ng tamang lasa. Tayo ay ilaw na dapat nagbibigay ng tamang liwanag. So nawawalan ng silbi ang asin kung kulang at sobra. Nawawalan din ng silbi ang pagiging ilaw kung kulang o sobra. So dapat ayos lang, tama lang, balanse lang. Kaya minsan magandang makita o mapagnilayan din natin dahil minsan sa nangyayari sa atin ngayon, konting basa ng Biblia, akala natin alam na natin ang lahat. Kaya maraming naliligaw dahil sa konting kaalaman natin, talagang quote tayo ng kung ano-anong Bible verses dahil nagbasa na nga tayo ng Biblia. Pero hindi pa naman natin lubusang nauunawaan
yung konteksto ng sinasabi sa mensahe. Kaya kung para bang alam mo yung sobrang maalam na lahat na lang alam mo, kaya ang tendency sa'yo, manita ng manita. At no, yun yung tendency natin kapag ito yung naisasaksak natin sa ating isipan. Sobrang liwanag, nakakasilaw. Kulang ang liwanag, nakakabunggo, madilim pa rin. So sana po mapagnilayan natin ang silbi natin sa mundong ito ay magbigay ng liwanag, magbigay ng saya o lasa sa mundong ito. Kung hindi na yan nangyayari, wala na tayong silbi, wala nang kwenta ang ating buhay. Kaya hanggat may pagkakataon pa, hanggat may panahon pa, tiyakin natin na maibigay natin kung ano ang hinihingi sa atin. Amen. Thank you.